Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin is conditional statement. So, nasa conditional statement na tayo and medyo exciting na to mga tol. So, Java programming language pa rin yung topic natin. So, syempre, paliwanag ko sa inyo ng maiksi lang, pero alam ko naman na mas magandang magpaliwanag kapag nakakita natin, no? So, una natin gagawin guys is open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. So, as you can see guys, ito na yung ating compiler. Ito na rin yung ating Java boilerplate. So, dito guys sa comment, lagay ko na kung ano yung topic natin. So, we're going to talk about conditional statements. Conditional statement guys, gusto ko sabihin sa inyo na itong conditional statement is parang general overview. Kumbaga ito yung main category na to. Okay? Sa loob ng conditional statement, meron mga subcategory, yung mga if else, nested if, ladder if. So, yun yung mga pag-aaralan natin. So, anong ibig ko sabihin na parang ito na yung general? Parang ganito guys. Pag sinabi natin na letters, so parang ganun siya. Yung conditional statement, parang ganun, letters. Pero sa loob ng merong A, merong B, merong C, may D. Diba? So, maraming laman. So, ganun din guys, pag sinabi ko na general to. Pag sinabi natin conditional statement, general to kasi sa loob niyan, maraming nakapaloob dyan. May if else, nested if, ladder if, diba? Meron pang ternary. So, ngayon, alamin muna natin, ano ba ibig sabihin pag sinabi natin conditional statement? So, pag sinabi natin conditional statement, ito ay programming statements, okay, or programming instructions that lets your program decide. Ayan guys, so pag sinabi natin na conditional statement, it is a instruction sa programming kung saan inuutosan natin or hinahayaan natin, binibigyan natin ng ability our program to decide. Okay, so nadali lang yan. Kumbaga, pagka sinabi natin nasa conditional statement na tayo or lagyan mo ng conditional statement, ibig sabihin, binibigyan mo ng ability yung program mo, yung code na gagawin natin ngayon na magdesisyon. Okay? Pagtiyagaan nyo na guys kung medyo maliit yung letters. So, ayan siguro, expand ko na lang siya. Merong iba't ibang kategory yan. So, bigay ko sa inyo yung main. So, yung if statement, ayan yung unahin natin. Statement, if else statement, nested if, tapos pero tinatawag din na ladder if. Okay, and etc. Marami yan guys. Okay, so ito yung mga major category. Kung ito yung main category, ito yung mga major category guys. Okay, so ito yung iisa-isahin natin pag-aralan. So, pag-aaralan natin unang ngayon is yung if statement. Pero syempre, bago natin maintindihan yan, layer ko muna sa inyo yung foundation kung ano ba yung conditional statement. So, conditional statement, programming or instruction siya sa programming kung saan binibigyan mo ng ability yung program mo na magdesisyon. O mag-decide ka anong tama o mali. Ganun guys. Okay? And then, sa mga conditional statement natin, meron tayong may encounter na isang word. Okay? Meron tayong tinatawag na condition. So, ibig letter ko na lang. Conditions. Kaya nga siya tinatawag na conditional statement. Merong condition. So, ano ibig sabihin ng condition, guys? So, yung condition, guys, ito yung isang statement. Kasi sinabi natin statement or sabihin na lang natin isa siyang expression. Okay? Sample lang naman to. That gives us value of true or false. Ayan. Pag sinabi natin na condition guys, isa tong statement or expression kung saan binibigyan tayo ng isang value lang. Isang value from two. Kumbaga, ibig sabihin, meron dalawang possibility, true or false. Pero hindi pwedeng sabay yun, no? Isa lang doon, syempre. Kaya nga or. True or false. So, dalawa lang yung pwede nating makuha sa isang condition. Is it true or is it false? Bakit kailangan may condition? Kasi doon tayo magbabase yung program natin kung ano yung gagawin niya. For example, meron tayong program na chinecheck yung edad ng isang tao. Pagka 18 pataas ka, pwede ka mag-join. Pag 18 pababa, bawal ka. Kailangan mo ng parents. Pwede nating ilagay sa program yun. O syempre, maglalagay tayo ng condition. So, yun yung pinaka-condition natin. If your age is 18 above or below, diba? True or false. So, depende doon yung magiging desisyon ng program natin. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Okay, so conditional statement yung topic natin. Ito yung mga major category na iisa-isahin natin. Tapos lahat ng category na yan, if statement man or if else or nested if man or ladder if man yan, meron niyang condition sa loob. Ano yung condition? Isa siyang statement or expression siya na may dalawang result. Is it true or false? So, doon ngayon depende yung decision ng program natin. So, ngayon guys, na na-layer ko na sa inyo yung foundation, simulan natin sa if statement. Ito yung una nating pag-aaralan. If muna tayo. Diba? Bago tayo mag-if else. So, burahin ko lang to. Yan guys, para makapagbigay tayo ng definition. Tapos, lipat natin to sa baba. Ito, yan. If statement yung topic natin for today. So, ano ang definition ng if statement? Paano natin sasabihin na if statement? If statement runs a block of code when condition is true. So, ang if statement guys, niraran niya yung block of code. So, mamaya makikita ninyo kung ano yung block of code. Niraran niya yung isang block of code kapag yung condition is true. Okay? So, bigay tayo ulit ng isa pang
learning definition dito. Kapag ang condition is true, condition is equals to true, ang mangyayari guys is runs the block of code. Yan, iraran niya yung block of code. Pero kapag yung condition, sabihin natin, but if the condition is equals to false, ayan, terminate. Terminate yung mangyayari or runs the else block. So hindi nyo pa maintindihan to ngayon, okay? Pero papaliwanag na natin. So wag nyo muna pansinin yan. So balik tayo ngayon sa if statement. Ayan. Pag sinabi natin na if statement, iraran niya yung block of code kapag yung condition is true. Yan yung rules natin, diba? Condition is equals to true, runs the block of code. So ito, mamaya na to. So nababasa na natin na ang if statement, niraran niya raw yung block of code kapag yung condition is true. Paano ngayon to? So para magkaroon tayo ng mas malinaw na idea guys, demo na natin. Paano natin ginagamit yung if statement? So syempre, para ma-demo ko sa inyo to guys ng malinaw, gawa tayo ng program. Sabihin natin, gagawin ako ng comment dyan. Sabihin natin, ang gagawin nating program is determines a number if greater than. Ayan. So yung program natin gagawin is kailangan i-determine niya kung yung number ba ay greater than. Okay, so yan lang yung simple lang. Yan yun. So magde-decide siya ngayon. So paano natin sisimulan? So syempre, meron number dito sa ating gagawing program. Meron tayong integer variable. So pangalanan na lang natin na n. Tapos bigay nating value. Sabihin natin yung value niya is 10. End of the statement. Pagkatapos mo ma-declare yung variable, isimulan mo na ngayon guys yung if statement. Okay? So, paano natin ginagawa yung if statement? Simple lang mga tol. Kumpisahan mo ilagay yung if, tapos maglalagay ka ng parenthesis. Yung parenthesis, yan yung condition. Okay? And then, sunod niyan, curly braces. So, ito lagi yung format na gagawin natin. Tandaan ninyo. If, yan yung if statement. Tapos yung condition, at saka merong curly braces. Okay? Itong curly braces, ito yung naglalaman ng block of codes. Tandaan ninyo yan. Ayan, nandyan nakalagay yung block of codes. Okay guys. Tapos ibaba natin yung isa. Tapos eto naman guys, etong parenthesis, nandito naman yung condition. Ayan yung condition. Okay? So bago ko ibigay sa inyo yung recommended format, lagyan muna natin ng comment. Hindi yan yung recommended format. Sa mamaya pakita ko sa inyo. Para lang alam ninyo muna. Okay? So meron tayong if, tapos meron tayong block of code. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, kailangan niya i-determine kung greater ba yung number. So paano ngayon yan? Di punta na tayo sa ating if statement. If, sabihin, kung, tapos gawa ka ng condition. Yung condition, ang i-return lang nito guys, tandaan ninyo is true or false. Okay, true or false lang dapat. So ngayon, ang ilalagay kong condition ganito para magkaroon kayo ng idea. Kung ang n, so palitan natin yung variable name. Sabihin natin yung variable name is number na lang para mas malinaw. If the number is greater than, sabihin natin 5. Yan. Kapag yung number is greater than 5, which is, kung titignan natin, true yung ibibigay sa atin na result ng condition. Bakit? Yung number is equals to 10. Ang condition natin, kung if the number is greater than 5. Is the number greater than 5? Of course, true. Kasi yung number natin is 10. So, greater ang 10 sa 5. Therefore, yung condition natin na to, ang ibibigay niya sa ating result later on is true. Pwede ring false kung gagawin ko tong 15. Diba? Kasi yung number greater than 15, tandaan niyo yung number is 10. So, hindi siya greater than 15. Therefore, itong condition na to is false. Pero balik tayo sa kanina. Kapag ka ang number is greater than 5, ano ang condition? True or false? Of course, it is true. Ito ngayon yung block of code natin. Sa block of code natin, maglalagay ako ng print line. Okay, kumbaga magde-display tayo. So, ang lalagay ko dito is the number is greater. Bien, mas malaki yung number. Diba? Ngayon guys, ano ba yung rules ng condition? Sabi dito, kapag ka ang condition is equal sa true, magra-runs yung block of code. Ano ba yung block of code natin? Diba etong nasa curly braces. So dahil true na yung number, which is equal to 10, so true yon na yon ay greater than 5. Diba? Mas malaki naman talaga yung 10 sa 5. True yung condition. So magra-run daw yung block of codes. Kasi yun yung rules ng condition. Kapag ka true, magra-run yung block code. So ibig sabihin guys, kapag ka ni-run natin to, pinlay ko, pinindot ko tong play button or yung run code, kailangan mag-display yung the number is greater. Diba? Bakit? Kasi true yung condition. Ano ba yung condition? Yung number which is 10, siya ay greater than 5. Therefore, kung the condition is true. At dahil true yung condition, eto ngayon yung ating rules. Kapag ang condition is true, magra-run yung block of code. So magra-run ngayon to. Ano ba laman nito? Isi-system out niya yung
the number is greater. So, bago ko i-run guys, nakalimutan ko na naman maglagay ng curly braces. Okay guys, maglalagay ako ng curly braces dyan. So, i-run muna natin. Tignan natin kung talaga bang true yung makukuha natin. So, i-run na natin. Ayun, di ba? Ang lumabas, the number is greater. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ibig sabihin, true yung condition. Bakit? Nag-print yung ating block of codes na the number is greater. Okay guys, kaya so nagdoble pa nga. O isa pang run para hindi magdoble. O diba, nakuha ninyo guys, the number is greater. Alam ko, naiintindihan nyo na yung ibig ko sabihin. Ano ba yung recommended format nito guys? So para lang makita ninyo, ano ba yung recommended na format? So kunyari, magko-code na tayo. So paano tayo magko-code? Eto na yung variable natin. If, tapos yung parenthesis, yung condition, curly braces, bababa ka ngayon. Yan. So, ganyan yung recommended na format niyan, guys. So, ulitin natin. If the number is greater than 5, ito yung magra-run. Dito natin lalagay ngayon yung system out. Ayan. I-print tayo ngayon. The number is greater. Then, end of the statement. Yan. So, ito ngayon guys, ito yung kanyang format talaga. So, ginawa ko lang yung kanina para makita ninyo, magkaroon kayo ng idea kasi kailangan ko maglagay ng comment. So, pag nirun natin to, makukuha natin yung condition na true. So, magra-run ngayon. Ayan. The number is greater. Kasi true naman talaga yung condition. Number 10 is greater than 5. Okay guys, ngayon ang tanong. Paano naman kunyari, false yung condition. Nyari, if statement lang yung meron tayo. Tapos, ang nangyari, 50 pala yung number. Of course, sa condition, number is equals to 10, hindi yan greater than 50. So, hindi magra-run yung ating block of code. Itong block of code na to, hindi siya magra-run. Kasi, hindi naman true eh. False eh. Ano daw mangyayari kapag ka-false? Eto ngayon. Nakikita ninyo? If the condition is false, mag-terminate. Kumbaga, ma-end yung program nang wala kang makukuhang output. Diba? Terminate na siya. Bakit wala ka nakuha? Kasi hanggang dito lang naman eh. Diba? Wala namang nakalagay na kasunod pa. Hanggang dito lang tayo. Kumbaga, kapag ka nag-false, terminate. Sige nga, tignan nga natin. I-terminate natin. So, i-run ko. Ayan, nakita ninyo, walang laman, no? Diba? Ni-run natin, walang laman. Bakit? Ang condition kasi natin, false. If the number, which is 10, equals to 50, false yun. Adi, ano nangyari? Nag-print ba yung the number is greater? Hindi. Of course, the number is not greater. Sabihin, ang nangyari guys, etong false na condition kung saan magta-terminate. Ay ngayon ang tanong. Paano kung ayoko ng terminate lang? Gusto ko meron ding message, di ba? Kung papaano na kapag ka true, lalabas yung the number is greater. Gusto ko may message din kapag ka nag-false. Ayoko ng terminate lang. Gusto ko meron namang lalabas the number is not greater or the number is less than. So dun ngayon guys pumapasok yung else statement. So paano naman yung if-else statement?